Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, taos-puso po namin kayong pinasasalamatan sa biyayang nagligtas sa amin. Kami na namuhay sa pagsuway at kasalanan ay ginawang banal na mga anak ng Diyos. Salamat din po na kaming may hina at maraming kakulangan ay inyong inaalalayan sa pamamagitan ng inyong hindi nababagong pag-ibig at pinananatili kami sa iglesia, iniingatan, tinutustusan, tinutulungan at ginagabayan na mumuhay sa katotohanan. Salamat po sa pagpahintulot sa mga mahalagang kapatid na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na magkatipon sa isang lugar at magkaroon ng pagkikisama sa pamamagitan ng banal na salita ng Panginoon. Tulungan mo po kami na maiukit sa aming puso ang salita ng Diyos upang ito ay maging pagkain sa aming puso at makalakad kami sa katotohanan sa pamamagitan ng pagpapatatag ng salita sa aming buhay. Mangyaring punuin niyo po ng karapat-dapat na biyaya ang mga banal na wala rito, nasaan man sila ngayon. At samahan mo po ang mga may karamdaman at mga dumaranas ng iba't ibang pagsubok at kahirapan upang hindi sila matisod sa anumang sitwasyon, kundi sa Panginoon lamang umasa, manalig sa Panginoon at lumakad sa katotohanan. Ang pangalawang batch ng summer retreat ay kasalukuyang isinasagawa ngayon sa retreat center. Naway tulungan at gabayan kami ng Panginoon hanggang sa wakas. Naway tulungan ng Panginoon ang bawat kamay na nagdilingkod. Higit sa lahat, pakiusap, pamunuan niyo po ang labi ng mga nangangaral ng salita at tulungan silang sabihin ng may katapangan ang nararapat na salita. Pakiusap, buksan mo po ang puso ng mga nakikinig upang maunawaan nila ang salita ng Ebanghelyo at tulungan silang makabalik sa yakap ng Diyos. Sa pagtatapos ng retreat, naway umuwi sila na niluluwalhati ang Diyos. Sa oras na ito, lubos kaming umaasa sa Panginoon mula sa simula hanggang sa wakas. Pakiusap, tulungan niyo po ang tagapagsalita at ang lahat ng nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin ang Biblia. John chapter 20, verse 19 to 23. John chapter 20, verse 19 to 23. John chapter 20, verse 19 to 23. Babasahin ko po. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad." Ngayon po ay isinasagawa ang ikalawang batch ng summer retreat. Ayon sa statistics kagabi, ang kabuuan ng nagparehistro ay 12,105 na tao, kasama ang iba pang batch na dumalo. Kaya ito ay mas marami ng 650 kaysa sa unang batch. At 317 na tao ang nagparehistro mula sa Seoul Central Church.
At ang kabuuang bilang ng mga taong kumain ay 8,966 na tao. Kaya mukhang nasa 10,000 na tao ang nasa retreat center na yon. Pakisama po ito sa inyong mga panalangin. At malapit na rin po ang ika-4 na batch ng ating summer retreat. Nagpunta ako sa isang mission trip sa Benin at sigurado akong may mga nanalangin at may mga interesado tungkol dito. Kaya sa tingin ko ay magandang ideya na pag-usapan ito ng saglit. Ang Ebanghelyo ay unang dumating sa Benin noong 2011. Ngayon ay 13 taon na ang nakakalipas mula noong dumating ang Ebanghelyo doon. Ang ating mga iglesia ay nasa 61 churches sa Benin at may 1,770 na mga miyembro. Inaasahan namin na nasa humigit kumulang 2,500 tao ang dadalo sa retreat center na ito, ngunit ang aktual na bilang ay 3,776. Kung tutuusin, mas marami pa ang dumating kaysa sa inaasahan. Kaya nagrenta tayo ng isang convention venue na kayang magkasya ang humigit kumulang 2,000 tao. Pero hindi natin sila mapagkasya lahat. Kaya walang ibang paraan kundi paupuin ang iba sa hagdan, sa labi sa labas ng first at second floor, at saan mang lugar kung saan pwedeng makaupo ang mga tao. At pagkatapos ay nag-broadcast tayo sa pamamagitan ng video. Ito ang naging sitwasyon doon. At pagkatapos ng 3 araw ng retreat, may kabuuang 438 na tao ang sumulat at nagsumite ng tungkol sa kanilang kaligtasan. Sila mismo ang nagsulat nito at ipinasa sa amin. Pagkatapos ng retreat, 856 na tao ang lumahok sa New Beginner Training Program. Nagkaroon tayo ng hiwalay na pagsasanay para sa mga ministro at mga leaders. At nasa mga 320 na tao ang dumalo. Kaya mula Lunes hanggang Biyernes, nagkaroon tayo ng New Beginner Training Program para sa mga bago at pagsasanay para sa mga ministro at mga leader. At noong nakaraang Biyernes, humigit kumulang 350 tao ang nabautismohan. Ang aming missionary team ay hinati sa 3 team at binisita ang 73 pamilya. At binisita ko rin ang nasa 30 pamilya. Nakinig ako sa mga pinakamaraming patotoo ng kaligtasan hanggat kaya ko mula sa bawat pamilyang nabisita ko. Noong nakinig ako sa mga patotoo ng kanilang kaligtasan, narinig ko ang tungkol sa proseso kung paano sila nakalapit sa salita, kung ano ang kanilang naunawaan, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng tamang pagsipi ng mga talata ng Ebanghelyo na nagsasabi na mayroon silang totoong kapayapaan at matatag na pananampalataya sa pamamagitan ng matatag na paniniwala sa Ebanghelyo. At sila ay naging napakasaya at may kasiguruhan sa kanilang patotoo na sila ay naging mga anak ng Diyos. Nadama ko na ang kanilang kaligtasan ay tiyak. At hindi lamang sa Benin, kundi sa buong mundo. Ang mga naliligtas ay naharap sa pag-uusig dahil ang mundong ito ay pinamumunuan ng masama, ang dyablo. At ang mga ligtas ay hiwalay sa mundong ito. Kaya maraming pag-uusig tulad ng pagtataboy, pagbabanta, panlilibak, at iba't iba pa. Binisita ko ang bawat bahay at tinanong kung nahihirapan ba sila at kung meron ba silang taimtim na kahilingan o panalangin. Ngunit nakita ko na walang sino man ang nagbahagi sa kanila tungkol sa mga personal at pisikal na paghihirap. Hiniling lamang nila na ipanalangin ang mga miyembro ng kanilang pamilya na hindi paligtas upang maligtas din sila. Karamihan sa ating mga panalangin ay ang Ebanghelyo ay aktibong maipangaral sa Benin at nawa mas maraming tao ang maligtas at gamitin sila ng Diyos para sa layuning iyon. Kaya kapag tinanong ko kung mayroon silang anumang mga paghihirap, sinasabi nila
Mayroon pong mga kahirapan, pero ayos lang. May mga kapighatian, pero ayos lang. Okay lang dahil may tiyak tayong pag-asa sa langit. Yun ang sabi nila. Ang sabi ng lahat ay okay lang. At kung pakikinggan mo ang kanilang mga patotoo, may mga kahirapan, pero okay lang. Kaya naramdaman ko na napakalaki ng kanilang pag-asa sa langit, kahit wala silang anumang mga bagay sa mundo. Gustong-gusto nila kapag nababanggit ang salitang langit. Kaya lalo akong nagpapasalamat sa Ibanghelyong ito na nagpahintulot sa isang tao na maligtas at mamuhay ng may pag-asa sa langit. Masaya ako. Salamat po sa mga panalangin. Hinihiling namin ang inyong patuloy na interes at pakikipagtulungan sa ating pandaigdigang misyon. Ngayon, kung titingnan po natin ang gitnang bahagi ng John chapter 20, John chapter 20, sabat ng gitnang bahagi, kung paanong isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Dito, sinasabi, isinusugo ko rin naman kayo. Kaya ngayon, ang pamagat ay mga banal na isinugo ng Panginoon sa sanlibutan. Una, dahil ito ay napakahalaga, tingnan natin ang mga nilalaman nito ng detalyado at pagkatapos ay magbibigay ako ng ilang kinakailangang mga salita. Sa palagay ko, kung pakikinggan mo ang sermon ngayon, magiging mas malinaw kung anong uri ka ng tao sa harap ng Diyos bilang isang taong ligtas at kung paano ka dapat kumilos at mabuhay. Magiging mas maliwanag ito. Narito ang mahalagang salita na inuulit sa verse 20 hanggang 23. Kapayapaan ang sumainyo. At sa verse 21, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Verse 22, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Verse 23, kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Sa tingin ko, ang apat na pahayag na ito ay mahalaga. Sa katunayan, eksaktong binanggit ng buong Biblia kung sino ang taong naligtas at kung ano ang dapat nilang gawin. Kung titinan mo ang verse 19, John chapter 20, verse 19 hanggang 21, nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, ng araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Dito, nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, ito ay tumutukoy sa araw na nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Si Jesus ay bumangon ng maaga noong linggo ng umaga. Una niyang ipinakita ang kanyang muling nabuhay na katawan kay Maria Magdalena at nang maglaon sa iba pang kababaihan. Ang mga babaeng ito na nakakita sa kanyang muling nabuhay na katawan ay pumunta at sinabi sa mga alagad. Sina Pedro at Juan kasama ng mga alagad ni Jesus ay tumakbo sa libingan ni Jesus at kinumpirma na ito ay walang laman at ang kanyang katawan ay wala na. Sa gabi, ang mga alagad na natatakot sa mga Hudyo ay nagtipon. Nagtipon sila na ang pinto ay nakakandado. Sa kabila nito, biglang nagpakita si Jesus sa gitna nila. Ang muling nabuhay na katawan ni Jesus ay talagang isang tunay na nabuhay na muli na katawan. Kasabay nito, ito ay isang espiritual na katawan na maaaring dumaan sa mga pisikal na bagay.
Kahit na ang lahat ng mga pinto ay sarado, si Jesus ay may katawan na maaring lumitaw at mawala. Maaari din siyang lumitaw sa iba't ibang anyo. Nang magpakita siya sa dalawang alagad sa daan patungong Emmaus, nagpakita siya sa ibang anyo. Gaya ng binanggit sa Marcos chapter 16 verse 12. At hindi nila siya nakilala. Kaya mayroon siyang nabuhay na muli na katawan, isang espiritual na katawan. Hindi ang pisikal na katawan na tinitirhan niya sa loob ng 33 taon. Dahil sa nagpakita siya sa iba't ibang anyo at may espiritual na katawan, hindi siya nakilala ng mga alagad. At nang makarating sila sa Emmaus at makapasok sa bahay, pinagpira-piraso nila ang tinapay. Pagkatapos kunin ni Jesus ang tinapay at magpasalamat, nakilala siya ng mga alagad. Ngunit bigla siyang nawala. Kaya mayroon siyang katawan na maaaring dumaan sa mga pisikal na bagay. Lumitaw at mawala, at kayang magbago sa iba't ibang anyo ayon sa gusto niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang mga bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at ang mga sugat ng sibat sa kanyang tagiliran, na sinasabi, kapayapaan ang sumainyo. Ito nga ay ang kanyang muling nabuhay na katawan na may mga marka pa ng mga pako at sugat ng sibat sa kanyang tagiliran. Sa makatuwid, meron siyang espesyal na katawan, isang tunay na katawan sa isang espiritual na katawan. Walang pag-aalinlangan dito. Sa pagbabalik ni Jesus, tayo rin ay tatanggap ng espiritual na katawan na gaya nito. Malapit na malapit na. Inaasahan mo ba ito? Maaari itong maglaho sa isang iglap, dumaan sa mga pisikal na bagay. Itong espiritual na katawan, isang katawan na hindi na mamamatay, hindi na mabubulok, at hindi na muling magkakasala. Isang maluwalhating katawan na matatanggap natin sa lalong madaling panahon. Si Jesus ay tumayo sa gitna ng mga alagad sa kanyang muling nabuhay na katawan at sinabi sa kanila, kapayapaan ay sumainyo. At ipinakita sa kanila ang mga marka ng mga pako at mga sugat ng sibat. Kaya't nakilala ng mga alagad na iyon ang nabuhay na muli na si Jesus. Sila'y lubos na nasiyahan. At sa pangalawang pagkakataon sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Ang pahayag na ito na kapayapaan ng sumainyo ay napakahalaga. Nang si Jesus ay dumating sa mundong ito at nabuhay ng 33 taon, dinala niya ang mga kasalanan ng lahat ng tao at dinala sa kanyang sarili ang kaparusahan para sa mga kasalanan ng lahat sa krus. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo, nilutas ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng mga tao. Ang dugong ibinuhos niya ay nagbayad sa kabayaran sa mga kasalanan ng lahat. Kaya naman, nilutas ni Jesus ang problema ng kasalanan at impyerno para sa atin. Nilutas niya ang problema ng kasalanan at impyerno para sa atin. Kaya nga gaya ng sinasabi sa Juan chapter 8 verse 32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang mga naligtas ay pinalaya na ngayon mula sa kasalanan at kahatulan at sa kaparusahan ng impyerno. Gaya ng sinabi sa Apokalipsis 1 verse 5, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa Juan chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Sa mga salitang ito, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang ibinigay ni Jesus sa atin, sa mga sumasampalataya, ay ang kapayapaang taglay ni Jesus mismo. Ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng sa sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Diba?
Ang kapayapaang taglay ng mga tao sa mundong ito ay kapayapaang kapag sila ay malusog at maayos. At ito ay pansamantala. Nasisira kapag ang kanilang pisikal na kondisyon ay umihina. Ngunit ang kapayapaang ibinigay ni Jesus ay lumutas sa kasalanan, naglutas sa kahatulan, at naglutas sa isyu ng impyerno na nagbibigay ng tiyak na pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit. Sa makatuwid, ang taong tumanggap ng kaligtasan ay ang taong ang spirito ay nakatagpo ng tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan. Ang kapayapaang iyon ay para lamang sa mga naligtas. Kaya bakit niya ipinakita ang mga marka ng mga pako sa kanyang mga kamay at ang sugat ng sibat sa kanyang tagiliran? Sinabi ni Jesus, "Ako'y tinusok dahil sa inyong mga kasalanan. Itinusok ang mga pako sa aking mga kamay at isang sibat ang itinusok sa aking tagiliran dahil sa inyong mga kasalanan. Ibinuhos ko ang aking dugo para sa inyo. Iniligtas kayo mula sa impyerno. Kaya't maging payapa." Hindi ba ito talaga ang sinabi niya? Sumainyo ang kapayapaan. Natagpuan natin ang tunay na kapayapaan sa loob ng ating mga kaluluwa. Sa mga nakatagpo ng kapayapaang ito, sinabi ni Jesus sa ikalawang pagkakataon, "Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin naman kayo." Sa katunayan, unang isinugo ng Diyos Ama si Jesus sa mundong ito bilang ating tagapagligtas. At isinakatuparan na isinugong si Jesus ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, kung saan naligtas ang mga tao. Ngayon, sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito, ang mga nakatagpo ng tunay na kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa ay sinasabihan na sinusugo ko rin naman kayo. Ang pananalitang ito, sinusugo ko rin naman kayo, sa simula ay para sa mga alagad ni Jesus, maliban kay Judas Iscariota. Ang ibang mga alagad ni Jesus ay ang mga nakasama niya. Ang mga salitang ito ba ay para lamang sa mga alagad ni Jesus? Tiyak na hindi. Higit pa. Ang lahat ng naligtas ng mga banal sa panahon ng bagong tipan ay kasama sa kayo na ito. Ang orihinal na kahulugan ng apostol ay taong isinugo. Sa puntong ito, si Jesus ang unang apostol. Si Jesus ang unang isinugo. Kung paanong isinugo ako ng Ama, si Jesus ay apostol din na isinugo ng Diyos Ama. Kaya nga sinasabi sa Hebreo chapter 3 verse 1, pag-isipan natin ng higit pa ang tungkol sa apostol ng ating pananampalataya at pinakapunong pari, si Jesus. Ang apostol ng ating pananampalataya. Si Jesus ay sinugong apostol. At tulad din ito, ang mga alagad ni Jesus na saksi ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay mga apostol din. Kasabay nito, ang lahat ng mga banal na naligtas sa panahon ng bagong tipan ay walang titulong apostol. Walang ganitong titulo. Ngunit, ang katotohanan na taglay nila ang tungkulin ng taong isinugo ay tiyak. Hindi natin tinanggap ang pagiging apostol. Gayunpaman, tiyak na ang bawat ligtas na tao ay nagdadala ng tungkulin ng isang isinugo. Nagdadala ng tungkulin ng apostol. Walang pagbubukod. Tayo ay tiyak na mga taong isinugo. Tayo isinugo sa pamamagitan ng Panginoon dito sa sanlibutan. Ngayon, verse 22, pagkatapos, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. Hiningahan niya at sa kanila'y sinabi,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hininga ni Jesus sa harap ng kanyang mga alagad. Pagkasabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hanggang doon lang ba yon? Ngunit ano ba ang dahilan bakit niya hiningahan sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo? Ito ay pwedeng kaugnay sa salita sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Sa salin po natin, hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Kung inyong titingnan sa ibang salin, kanyang hiningahan ng hininga ng buhay. Ang mga butas ng kanyang ilong, hiningahan ng hininga ng buhay. Ito'y naging buhay na kaluluwa. Hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay ang unang tao na si Adan, at siya'y naging buhay na kaluluwa. Ngunit dahil si Adan ay nagkasala sa harap ng Diyos, ang buhay na kaluluwa ay naging patay na spirito. May problema, di po ba? Kaya si Jesus ay dumating at nilutas ang problema ng tao sa kasalanan at impyerno doon sa krus. At ngayon, upang makapagbigay buhay sa mga taong ligtas sa pamamagitan ng pagdating ng banal na spirito, at upang malaman nila na ang patay na spirito ay magiging buhay sa spirito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang pinakaproblema ng tao ay dahil sa kasalanan. Ang spiritong buhay ay namatay. Pagkatapos, ang Panginoon ang naglutas ng problema sa kasalanan. Ipinakita ito na tanging sa pagdating ng banal na spirito, ang buhay ay ibibigay at ang patay na spirito ay naging buhay na spirito. Sinabi ni Jesus, kanyang hiningahan sa kanyang sarili at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Natanggap ba ng mga alagad ang Espiritu Santo ng oras ding iyon? Ngunit ang Espiritu Santo ay hindi dumating sa panahong iyon. Habang si Jesus ay nasa lupa sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa maraming tao na siya ay muling nabuhay. Nagpakita siya sa 12 alagad, at pagkatapos sa mahigit 500 na kapatiran ng minsanan, at pagkatapos ay umakyat sa langit doon sa bundok ng mga olibo habang nakatingin ang mga alagad sa kanya. Ayon sa mga Gawa chapter 2, 10 araw pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, iyon ay ika-50 araw mula sa araw na muling nabuhay si Jesus. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Dumating ang banal na Espiritu at ang mga alagad ay napuspos ng Espiritu Santo. Bagaman kanyang hiningahan ng salita, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, kanilang tunay na natanggap ito pagkatapos ng 50 araw. Ngayon, paano naman tayo mga ligtas? Ang banal na spirito ay dumating sa atin sa sandaling tayo ay naligtas. Nung tayo ay naligtas, at ang ating mga kasalanan ay tunay na nalutas, ang banal na spirito ay dumating sa atin. Kaya sa Efeso 1:13, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Narinig natin sa ating mga tainga ang salita ng katotohanan at ang ebanghelyo ng kaligtasan. At kapag sinampalatayan na natin ito sa ating puso, pinakinggan at pinaniwalaan, tatatakan tayo ng pangakong Espiritu Santo. Sa nakaraan, ang paglalagay ng tatak ay tanda ng pagmamayari. Ngunit ang banal na Espiritu ay dumating sa atin bilang tiyak na pangako na tayo ay pagmamayari ng Diyos. Basahin po natin sa verse 23. Verse 23, sabay-sabay. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ang mga kasalanan, yon ay hindi ipinatatawad. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Sa simbahang Katoliko, ito ay ginagamit nila ito sa pagkukumpisal at penitensya. Sa Katoliko, kapag ang isang tao ay magkakasala, para mapatawad ang kasalanan yun,
Siya'y pupunta sa pari at mangungumpisal. Ang pari na tatanggap ng pangungumpisal ay gagawa ng penitensya para sa kanya na gustong mapatawad ang kasalanan. Ito ay nahati sa maliit na kasalanan, mabigat at mortal na kasalanan. At itatalaga sa taong iyon ang mga bagay na dapat niyang pasanin. At kapag nagawa niya iyon, ang kanyang kasalanan daw ay mapapatawad. Yun yung sakramento ng pangungumpisal. At kasunod ay sistema ng penitensya. Ganito ba sinabi sa verse 23? Siyempre hindi po. Yun ay walang kabuluhan. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ito isang malaking pahayag. Isipin po natin. Sinasabi dito, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Ito ay isang malaking pahayag. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ibig sabihin, kung ipapangaral mo ang ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa ni Jesus sa isang tao, at tutulungan ang taong iyon na maligtas, kapag siya ay naligtas, ang walang hanggang pagtubos ay magaganap sa kanya at ang kanyang mga kasalanan ay mapapatawad. Subalit kung hindi mo ipangaral ang ebanghelyo sa taong iyon at hahayaan mo lang siya, mananatili sa kanyang kasalanan at mapupunta siya sa impyerno. Sa ibang salita, kung tutulungan nating makaunawa ang isang tao sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, ang kanyang kasalanan ay mapapatawad. Ngunit kung pababayaan lang natin siya at hindi ipapangaral ang ebanghelyo, ang kanyang kasalanan ay mananatili. Kaya ito ay may kinalaman sa evangelism. Sino ba ang kausap dito ni Jesus? Sino itong ninyo? Sino po? Hindi kayo sumasagot? Sino po? Bawat isa sa atin na nakaupo dito. Itong napakalaking autoridad ay ibinigay hindi lamang sa mga apostol, kundi sa atin din na mga naligtas. Ito ay kamanghamanghang pribilehiyo. Siyempre, hindi ibig sabihin at pwede nating patawarin ang kasalanan ng iba. O ang kasalanan mo napatawad na, hindi yun pwedeng mangyari. Ang autoridad na yon ay sa Diyos lamang at kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa lumpo, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang Diyos ay may autoridad na gawin yon. Kahit na wala tayong karapatan na gawin yon, binigyan tayo ng kamanghamanghang pribilehiyo at autoridad na makatulong sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya ang una dito ay kapayapaan ang sumainyo. Ngayon, tatanungin ko po kayo, may kapayapaan ka ba sa iyong kaluluwa? Kung gayon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tinanggap ninyo ang Espiritu Santo, di ba? Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Nakamit ko ang kapayapaan at natanggap ko ang Espiritu Santo. Hindi ba tayo sigurado kung tayo ay sinugo? At ano ang pinaka-importanteng dahilan bakit tayo isinugo sa mundong ito? Tayo ay isinugo para patawarin ang mga kasalanan. Yun ay mapatawad ang kasalanan, maligtas at maging anak ng Diyos. Ang importanteng bagay na dapat nating gawin ay patawarin ang mga kasalanan. Isinugo tayo para ipalaganap ang Ebanghelyo upang ang kasalanan ay mapatawad. Ang mga tao ay pwedeng maligtas at makapasok sa walang hanggang langit kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo. Pag-isipan natin saglit ang verse 21. Sa huling bahagi ng verse 21, basahin po natin. Kung paanong sinugo ako ng Ama, basahin natin mula rito. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Sinabi ni Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama. Noong si Jesus ay nasa sanlibutan, alam niya na sinugo siya ng Ama. At meron siyang misyon. Alam niya ito. Si Jesus ang isinugo. Meron siyang malinaw na layunin. Kanyang sinabi na sinugo siya ng Ama. Sa Ebanghelyo ni Juan, binilang ko. Sinubukan kong bilangin. Sa Ebanghelyo ni Juan,
Inulit-ulit ni Jesus, ang Ama na nagsugo sa akin. Paulit-ulit halos 40 beses. Kahit na ang Ebanghelyo ni Juan ay hanggang 21 chapters lang, ibig sabihin paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sinugo ako ng Diyos. 2 beses bawat chapter. Inulit-ulit niya, ako'y sinugo ng Diyos. Ako'y sinugo ng Diyos. Kaya tingnan po natin ang ilang verses. John chapter 5 verse 36. John chapter 5 verse 36. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit mayroon akong patotoo na lalong dakila kaysa kay Juan. Ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin. Ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Pinatutunayan ni Jesus na siya ang Kristo, ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos. At sinabi, ang Ama ang nagsugo sa akin. Sa chapter 6 verse 57, tingnan po natin ang ilang talata. Sa chapter 6 verse 57, kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin. Kaya kung paanong si Jesus ay nabuhay sa mundong ito dahil sa kanyang Ama, ang kumakain sa akin. Ang ibig sabihin ng pagkain kay Jesus ay nangangahulugang pananampalataya kay Jesus. Nagsalita si Jesus sa pananampalataya bilang pagkain. Ang pagkain at pag-inom sa laman at dugo ni Jesus ay nangangahulugang pananampalataya sa katotohanan na ang laman ni Jesus ay napunit at ang kanyang dugo ay dumana para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pagsasabi niya dito, sinabi din niya, ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin. John 7:28-29, sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo. Ako inyong nakikilala at nalalaman din ninyo kung taga saan ako. Hindi ako pumarito sa aking sariling autoridad. Subalit ang nagsugo sa akin ay siyang totoo na hindi ninyo nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Sa mga talatang ito, ang nagsugo sa akin ay siyang totoo at siya ang nagsugo sa akin. Sa John chapter 8 verse 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang iyong Ama, ay inibig sana ninyo ako. Basahin po natin ng sabay-sabay sa John chapter 8 verse 42, sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako, hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi ang aking Ama na nagsugo sa akin. At sa chapter 11 verse 42, chapter 11 verse 42, chapter 11 verse 42, at alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan, ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot. Basahin po natin ang sabay-sabay upang sila'y sumampalataya na ako'y sinugo mo. Sa libingan ni Lazaro na 4 na araw ng patay, nanalangin si Jesus sa Diyos. Ang dahilan ng kanyang panalangin ay upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin na ang Ama ang nagsugo sa kanya. Pag-isipan po natin ito. Halos 40 beses sa Ebanghelyo ni Juan na inulit-ulit ni Jesus na isinugo siya ng Ama. Maliwanag na may pagpapahalaga si Jesus sa kanyang misyon. Dahil dito, si Jesus ay hindi nagsalita ng sarili niyang mga salita, kundi itinuro niya ang mga aral ng Ama. Siya ay aktibong sumunod sa kalooban ng Ama. Maliwanag na may pagpapahalaga siya sa kanyang misyon. At ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang inuuna niya sa lahat. Sa huli, ganap niyang naisagawa ang gawain ng Diyos at nagbigay ng kaluwalhatian sa Ama. Bakit po? Dahil siya ay isinugo. Tingnan natin ang ilan pang mga talata. John chapter 7, verse 16 at 17.
John chapter 7 verse 16 at 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinagot sila ni Jesus, "Ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang aking turo ay hindi mula akin. Ito ay galing sa Kanya na nagsugo sa akin." Lahat ng mga salita na sinabi ni Jesus ay mga turo mula sa Diyos na ipinarating niyang nang direkta sa Kanya. Sinabi ni Jesus na kapag ang isang tao ay merong puso na gawin ang kalooban ng Diyos, siya ay merong kakayahang unawain kung ang turo ay mula sa Diyos o siya ay nagsasalita lamang mula sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito ay dahil sa panahong iyon, ang mga Hudyo ay merong lumang tipan lamang. Ang mga nagbabasa ng lumang tipan at pamilyar dito ay malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung alam ng isang tao ang lumang tipan at susubukang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na ipinahayag dito, malinaw nilang maunawaan na ang mga turo ni Jesus ay ganap na nakaayon sa lumang tipan. Kaya sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay nagnais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Si Jesus ay hindi nagsalita ng kanyang sariling mensahe, kundi ipinarating ang mga turo at salita na nag-iisang nagsugo sa Kanya. John chapter 4 verse 34. John chapter 4 verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Sinabi ni Jesus, "Ang pagkain ko ay..." Ang pangangailangan sa buhay ay pagkain, damit at tirahan. Ang mga ito ay mahalaga para sa isang tao. At mula sa mga ito, ang pinakamahalaga ay pagkain, dahil ito ay direktang nakakonekta sa buhay ng isang tao. Gayunpaman, pinahalagahan ni Jesus na gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang kanyang gawain kaysa pisikal na pagkain. Itinuturing niya itong mas mahalaga. Kapag binasa mo ang John chapter 4, makikita mo ang katanungan ni Jesus sa babaeng Samaritana. "Bigyan mo ako ng inumin." Ngunit tumanggi ang babaeng Samaritana. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus at nagkaroon ng personal na counseling. At naunawaan ng babaeng Samaritana na si Jesus ang tagapagligtas. Iniwan niya ang kanyang banga ng tubig at siya'y pumunta sa bayan upang sabihin sa kanila na natagpuan niya ang tagapagligtas. Mukhang si Jesus ay hindi nakainom ng tubig. Habang si Jesus ay nagsasalita sa babae, ang mga alagad ay pumunta sa nayon upang bumili ng pagkain. Ang mga alagad ay nagdala ng pagkain kay Jesus at sinabi, "Rabbi, kumain ka." Sumagot si Jesus, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Nagtaka ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Mula sa talatang ito, mukhang hindi kinain ni Jesus ang pagkain na dinala ng mga alagad, at ang mga tao ay paisa-isang pumunta sa kanya mula sa mga bukid. Si Jesus na isinantabi ang pagkain ay nagsalita sa mga taong Samaritano na nagmula sa mga bukid, at pumunta siya sa nayon ng mga Samaritano upang mangaral. Isinantabi ni Jesus ang pisikal na pagkain upang unahin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang kanyang gawain. Kahit na siya'y gutom na, itinuring niyang mas mahalaga ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Isinantabi niya ang kanyang pagkain upang gawin ang gawain ng Diyos. Kahit na siya'y gutom, inuna niya ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At dahil siya ay sinugo, aktibo at lubusan niyang sinunod ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanya. Sa Matthew chapter 26, samantalang si Jesus ay nananalangin sa halamanan ng Gethsemane, sinabi niya, "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito,
Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Si Jesus ay mayroong katawan na gaya ng sa atin, na natural na gustong umiwas sa mga kahirapan. Gusto niyang lagpasan ang kopa ng krus. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dahil sa siya ay sinugo, alam niya ang kalooban ng nagsugo sa kanya at aktibong sinunod ito. Sa uli, niluwalhati niya ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus. Kaya basahin po natin sa John chapter 17 verse 4. John chapter 17 verse 4. Sabay-sabay, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Tinupad ito ng pampublikong ministeryo ni Jesus at sa pamamagitan ng kusang loob na paghahandog ng kanyang sarili doon sa krus at pagkumpleto sa Ebanghelyo, tinupad niya ang kalooban ng Ama at niluwalhati ang Diyos. Sa John chapter 8 verse 29, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Ama. Si Jesus din ang unang isinugo at naging unang apostol. Kaya mula sa pananaw ng isang isinugo, itinuro niya ang katuruan ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Bilang isang isinugo, aktibo niyang sinunod ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Inuna niya ang pagtupad sa kalooban at gawain ng Diyos ng higit sa anumang bagay. Sa huli, ganap niyang naisagawa ito at naluwalhati niya ang Diyos. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Bakit niya ito sinabi? Si Jesus ay parehong ating tagapagligtas at halimbawa. Dapat nating pagmasdan kung paano kumilos si Jesus na siyang unang isinugo. At tularan ang kanyang halimbawa habang isinusugo niya tayo. Tinuturuan niya tayo na dapat tayong sumunod kagaya ng kanyang pagsunod. Isinusugo ko rin naman kayo. Ano ang dapat nating gawin? Sa huli, kung natanggap natin ang kaligtasan, nakatagpo ng kapayapaan, at kung nananahan ng Espiritu Santo sa loob natin, dapat magkaroon tayo ng malinaw na kaalaman at matatag na pananaw para sa misyong ito bilang mga isinugo. Kung tayo ay mamumuhay ng hindi nalalaman kung sino tayo, mahirap gampanan ang ating tungkulin. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan, pag-unawa, at matatag na pagnanais para sa misyon ng pagsugo ng Diyos sa atin. Kapag meron tayo nito, may paparating din natin ang mga turo ng Panginoon sa halip na ang ating sariling salita. Maaari tayong aktibong sumunod sa kalooban na nagsugo sa atin. Malalaman natin kung ano ang gawain na nagsugo sa atin at uunahin natin ito. At sa paggawa ng lahat ng gawain na nagsugo sa atin, tayo rin ay makapagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang larawan ni Jesus ay nagpapakita kung ano ang dapat nating tularan. Ano ba ang layunin ng buhay ng isang taong naligtas? Bakit ba nandito pa tayo sa mundo? Kung iniligtas niya tayo, hindi ba't mas maganda kung pupunta tayo kaagad sa langit? Maraming dahilan kung bakit hinahayaan pa tayo ng Diyos sa mundong ito at walang alindangan na ang pangunahing dahilan ay gagamitin niya tayo para sa pagangaral ng Ebanghelyo at pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang bagay. Ito ang pangunahing dahilan. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad. Kung patawarin ninyo ang kasalanan ng sinuman, ito ay pinatatawad sa kanila. Kung pinanatili ninyo ang kasalanan ng sinuman, ito ay mananatili. Hindi ba't ito isang pribilehiyo at dakilang responsibilidad?
Kung hindi natin ibinabahagi ang ebanghelyo sa mga taong nakapaligid sa atin, mananatili ang kanilang kasalanan. Kung ipapangaral natin ang ebanghelyo sa mga tao sa paligid natin at tutulungan silang maunawaan ang kaligtasan at sila'y magiging mga anak ng Diyos, napatatawad ang kanilang mga kasalanan. Binigyan tayo ng isang misyon na parehong pribilehiyo at napakadakilang responsibilidad. Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang sa mundong ito, partikular na nilikha niya ang mga tao ayon sa larawan ng Diyos. Kaya sa Genesis chapter 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Gayunpaman, dahil ang unang tao na si Adan ay nagkasala, ang buhay na kaluluwa ay naging patay na spirito. Kaya nawala sa atin ang imahe ng Diyos. Kaya una sa lahat, kailangan natin ang kaligtasan. At pagkatapos ng kaligtasan ay ang kaluwalhatian na siyang unang nais na ibigay sa atin ng Diyos. Iniligtas niya tayo dahil gusto niyang makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. Kaya may dalawang bagay na sa huli ay gustong ibigay ang Diyos sa mga tao, kaligtasan at kaluwalhatian. Ang dalawang pinakamahalagang tema sa Biblia ay kaligtasan at kaluwalhatian. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Ang mga tao ay nangangailangan ng kaligtasan dahil nawala ang buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos kay Adan. Ang kaluwalhatian ay ang orihinal na plano ng Diyos na nais niyang ibigay sa atin mula pa sa simula. Kaya ang mga tao ay nangangailangan ng parehong kaligtasan at kaluwalhatian. At si Jesus ay unang dumating at nagbigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtupad ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ngayon, sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Nais niyang ibigay sa atin ang bawat espiritual na pagpapala sa mga makalangit na lugar. Kaya ang pagnanais ng Diyos na bigyan tayo ng kaligtasan at kaluwalhatian ay ipinakita ng detalyado sa buong Biblia. Kabilang sa mga ito ay binasa natin sa John chapter 17 bago tayo nagsimula. At ang John chapter 17 ay ang kwento ng panalangin ng pamamagitan ni Jesus. Bilang ating pinakapunong pari at tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, nag-alay si Jesus ng panalangin ng tagapamagitan. Ang panalangin namamagitan na inialay ni Jesus sa John chapter 17 ay iba sa panalangin inialay sa halamanan ng Getsemani. Ang panalangin na kanyang idinalangin sa halamanan ng Getsemani ay isang panalangin upang sundin ang kalooban ng Diyos at isuko ang kanyang sarili bilang isang isinugo ng Diyos. Gayunmay, hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Gayunman, ang panalangin sa John chapter 17 ay bago ang panalangin sa halamanan ng Getsemani. Nanalangin siya sa harap ng kanyang mga alagad sa huling hapunan kasama nila. Ang nilalaman ng panalangin sa John chapter 17 na idinalangin sa harap ng mga alagad ay ito'y panalangin bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Detalyadong binanggit ng panalangin tagapamagitan ni Jesus kung ano ang gustong ibigay sa atin ng Diyos at kung paano tayo dapat mabuhay. Detalyadong binanggit ito sa panalangin tagapamagitan ni Jesus. Tingnan natin ang John chapter 17. John chapter 17. John chapter 17. Ang nilalaman ng panalangin ito ay para sa tao. At ito'y nagsisimula sa buhay na walang hanggan at nagtatapos sa kaluwalhatian. Ang panalangin ay nagsisimula sa buhay na walang hanggan at nagtatapos sa kaluwalhatian. Sa madaling salita, ito ay nagsisimula sa kaligtasan at nagtatapos sa kaluwalhatian. Siyempre, totoo na ang unang talata na kanyang idinadalangin na para sa Diyos ay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
at sa mga maluwalhating bagay ng Diyos. Gayunpaman, bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, siya ay nanalangin muna para sa buhay na walang hanggan. At pagkatapos ay kaluwalhatian. Tingnan natin sa John chapter 17, verse 2 at 3. John chapter 17, verse 2 at 3. Yamang binigyan mo siya ng autoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo. Sa verse 2, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ang verse 3 ay nagbubuod sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala. Sa partikular, merong dalawang bagay. Ang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Kung tunay mong naunawaan at pinaniniwalaan na kanyang isinugo si Jesus bilang tagapagligtas upang iligtas ang mga tao, pagkatapos ay sinabi na iyon ay buhay na walang hanggan. Nanalangin siya para sa buhay na walang hanggan sa unang pagkakataon. Bakit una siyang nanalangin para sa buhay na walang hanggan? Dahil lahat ng kabilang kay Adan ay naligaw. Dapat silang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalaga at kinakailangang bagay para sa mga tao ay ang buhay na walang hanggan. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa rito? Kung nanonood ka ng TV sa mundong ito, pinag-uusapan nila ang iba't ibang mga paksa. Ngunit ang higit na kailangan ng mga tao ay ang buhay na walang hanggan. Ngunit hindi nila pinag-uusapan ang tungkol dito. Ang nilalaman ng kanilang talakayan ay talagang makalupa lamang. Ngunit sa katunayan, ang higit na kailangan ng mga tao ay buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung kilala natin ang Diyos at kilala at naniniwala tayo kay Jesucristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa loob ng 3.5 taon at ipinakilala sa kanila ang Diyos at siya ang Kristo. Kaya ginawa niya muna ito upang ang mga alagad ay maligtas at maging pag-aari ng Diyos. Ang mga ito ay nasa verse 8 at 9. Tingnan natin ito. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako'y nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo at ang sa iyo ay akin at ako'y naluluwalhati sa kanila. Kaya dahil ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugan ng pagkakilala at pananampalataya sa Diyos at kay Jesucristo, sinasabi sa verse 8, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Paano nagpapatotoo ang Diyos? Siya ay nagpapatotoo sa pamamagitan ng salita. Kaya sa pamamagitan ng lumang tipan, ipinangaral niya ang mga salita na ibinigay sa kanya ng Diyos sa kanyang mga alagad. At kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo. Sa 12 alagad ni Jesus, ang 11, maliban kay Judas Iscariote, ay naniwala dito. Ngunit si Judas Iscariote ay hindi naniwala hanggang sa wakas. Ngunit ang iba pang mga alagad ay naniwala. Ang mga tumanggap ng buhay na walang hanggan ay naging pag-aari ng Diyos at ni Jesucristo. Nanalangin muna siya para sa buhay na walang hanggan. Ang isyu ng buhay na walang hanggan ay dapat malutas muna ng lahat ng tao. Silang mga nakalutas na sa problema ng buhay na walang hanggan ay dapat lumakad para sa kaluwalhatian. Nagsimula siya sa buhay na walang hanggan at nagtatapos sa kaluwalhatian. Tingnan natin ang verse 24. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Ang langit ay kung saan naroroon ang Panginoon. Sila rin na tumanggap ng buhay na walang hanggan ay maaaring makasama ng Panginoon nasaan man siya, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Ang makita na binabanggit dito ay hindi nangangahulugan na makita lang.
kundi makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Nais niyang makibahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sa huli, ay naroon tayo sa lugar kung nasaan ang Panginoon, at tayo ay makikibahagi sa kaluwalhatiang iyon. Kaya ang simula ay buhay na walang hanggan, at ang wakas ay kaluwalhatian. Kaya malinaw nating nakikita na nais niyang ibigay ang kaligtasan at kaluwalhatian sa mga tao. May mga bagay pa ako na nais sabihin. Sa awit 62 verse 7, sinabi ni David ang dalawang bagay tungkol sa kaligtasan at kaluwalhatian. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Sinabi niya na ang Diyos ang kanyang kaligtasan at ang kaluwalhatian ay nasa Diyos. Bukod dito, sa 2 Timoteo 2:10, sinabi ni Apostol Pablo, aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Dito, tinutukoy ang mga Israelita. Bagamat si Apostol Pablo ay apostol ng mga Hintil, palagi niyang sinisikap na ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, sa kanyang mga kababayan saan man siya pumunta. At bagaman ang kanyang mga kababayan ay patuloy na umuusig at sumasalungat sa kanya, siya ay nagtiyaga at nagnais na mangaral sa kanila hanggang sa huli, maging para sa mga Hudyo. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Kaya ito'y tungkol sa kaligtasan at kaluwalhatian. At sa Mateo chapter 5, natutunan natin ang detalyado ang tungkol sa mapapalad mula sa ating mga pastor tuwing linggo. Ang una ay nakasulat sa Mateo chapter 5 verse 3. Mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito ay tumutukoy sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang pinakahuli ay tungkol sa kaluwalhatian. Sa Mateo chapter 5 verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon nila inusig ang mga propeta na una sa inyo. Nagtatapos ito sa isang gantimpala. Ang pag-uusig para sa katuwiran ay isang gantimpala at kaluwalhatian. Kaya ang mapapalad ay nagsisimula sa kaligtasan at nagtatapos sa kaluwalhatian. At sa Korinto, chapter 3, verse 10 to 15, ang pananampalataya ay inihahambing sa pagtatayo ng isang istruktura mula sa saligan at sa kung ano ang itinatayo sa ibabaw nito. Ito ay nagsasalita sa dalawang aspeto. Una ang saligan at ang gusali sa ibabaw nito. Sinasabi, saligan na ito'y si Kristo Jesus. Ang saligan ay si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, natanggap natin ang kaligtasan. Kapag ang isang tao ay naligtas, ibig sabihin, handa na ang saligan. At pagkatapos ay nagtatayo tayo sa ibabaw nito. Ang ibang mga tao ay nagtatayo gamit ang kahoy, dayami, habang ang iba ay nagtatayo gamit ang ginto at pilak o mahalagang mga bato. Ito ay nagpapaiwatig sa kaibahan sa pagitan ng mga mundong mga bagay at mga spiritual na bagay. Sa unang Korinto 3:13, sinasabi, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Ang araw na iyon ay tumutukoy sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ang apoy, ang susubok sa kalidad ng trabaho ng isang tao. Kaya nga, makikita ninyo na ito ay tumutukoy sa saligan na siyang kaligtasan at resulta na itinayo sa ibabaw nito, ito yung gantimpala o kaluwalhatian. At sa pasimula ng bagong tipan, sa Matthew chapter 1 verse 1, sinabi dito, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Bakit ipinapakilala si Jesus na anak ni Abraham at anak ni David? Ito ay upang tuparin ang kaligtasan na ipinangako kay Abraham at ang kaluwalhatiang ipinangako kay David. Kaya kaligtasan at kaluwalhatian. Si Abraham ay kumakatawan sa lahat ng mananampalataya. Siya ang halimbawa ng mga inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga ligtas na tumanggap ng buhay na walang hanggan ay tinatawag na mga anak ni Abraham. Sila ay mga espiritual na anak ni Abraham. Gayunpaman, walang espiritual Israel. Ang Israel ay mananatiling isang bansa hanggang huli. Ngunit ang mga mananampalataya ay talagang mga espiritual na anak ni Abraham. Kaya nagsasalita ito tungkol sa kaligtasan. At si David ay isang dakilang hari na pinag-isa ang bansang Israel.
Ito'y sumisimbolo sa kaluwalhatian. Ang kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa kung ano ang nagawa ni Jesucristo. Ang kaluwalhatian ay iba. Matatanggap ito kung tutuparin natin ang layunin kung bakit isinugo tayo sa mundo. Sa John chapter 20 verse 21, isinusugo ko rin naman kayo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin, iyon ay hindi ipinatatawad. Darating ang kaluwalhatian kapag tayo ay ginamit para sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung tayo ay nakikibahagi sa gawain ng kapatawaran ng mga kasalanan at naglilingkod bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo nananatili sa mundong ito, tayo mayroong katawan na likas na makasalanan at makakatagpo tayo ng iba't ibang kasamaan sa mundo kahit naligtas na tayo. Gayunpaman, maaaring isipin ninyo na ang inyong kaligtasan ay maaaring mawala dahil sa inyong mga pagkakamali. Subalit hindi ito totoo. Dahil ang Diyos ang nag-iingat sa buhay ng mga naligtas na tao. Iniingatan ng Panginoon ang buhay ng mga minsang nanampalataya. Binanggit ito sa verse 11 at 12. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na isa. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Dito, isa sa kanila, si Judas Iscariote. Ang ibang mga alagad, gaya ng binanggit sa verse 8 at 9, ay sumampalataya. Ano ang mangyayari sa mga sumampalataya na sila ay pag-aari ng Panginoon? Ang salitang iniingatan at inaalagaan ay makikita sa parehong verse 11 at 12. Habang si Jesus ay narito sa sanlibutan, kanyang pinangangalagaan ang kanyang mga alagad. Ngayon na siya ay papaalis na, kanyang ipinagkatiwala ang kanyang pangangalaga sa kanyang ama. Ngunit ngayon na si Jesus ay papaalis na, nanalangin siya, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Bakit niya ito hiniling? Pag-isipan niyo po. Kung dadalhin niya tayo direkta sa langit pagkatapos ng kaligtasan, hindi na kailangang mag-alala o matakot sa pagkahulog. Kaya bakit niya tayo iniwan dito sa mundo? Ang mga Kristiyano ay nadadapa at bumabagsak din. At dahil sa iba't ibang mga kahinaan, maaari silang magkasala. Subalit ang mga naligtas ay iniingatan ng Panginoon. Ang kanilang mga buhay ay protektado at hindi mawawala. Sa John 10:28, sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ang mga kamay ni Jesus, ang mga kamay ng Diyos. Nang si Jesus ay narito sa mundo, hinawakan niya ang kanyang mga alagad. Ngayon, ang Diyos ay nakahawak sa kanilang mga kamay. Iniingatan ko. Ang isang ligtas na tao ay mahina. Nakakagawa ng mga pagkakamali. Nadadapa, bumabagsak ng 7 beses, ngunit muling tatayo sa ikawalong pagkakataon. Bakit? Dahil ito ay walang hanggang katubusan. Dahil meron silang buhay na walang hanggan. Meron tayong lakas na tumayo ulit. At tayo inihihiwalay niya mula sa mga bagay ng sanlibutan. Ibinubukod niya tayo mula sa mga bagay ng sanlibutan at binabago tayo sa kabanalan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya tingnan po natin sa verse 15 hanggang 17. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Dito, hinihiling ko, ang Panginoon ay taimtim na nananalangin. Sila. Ang sila ay ang mga taong tumanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Mabuti kung kukunin ka agad ng Panginoon ang isang ligtas na tao, di po ba? Sabi dito, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Hindi kalooban ng Diyos na kunin tayo agad-agad.
Ito ang kalooban ng Diyos na ilagay tayo sa mundong ito upang ingatan tayo mula sa pagkahulog sa masama, sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang kalooban ng Diyos na baguhin tayo sa kabanalan sa pamamagitan ng salita at pagkatapos, bakit tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito? Bakit niya tayo inilagay at binabago sa kabanalan sa pamamagitan ng salita? Ito ay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay upang tayo ay magamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sinabi niya ito pagkatapos niyon. Tingnan natin sa verse 18 hanggang 20. Kung paano ako'y isinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Basahin po natin, verse 20, Gayunman, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na sa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Kung paanong isinugo ng Ama si Jesus sa verse 18, sinabi rin ni Jesus na isinugo niya tayo sa sanlibutan. Bakit tayo isinugo ng Diyos sa sanlibutan? Ang dahilan kung bakit isinugo tayo sa mundo ay upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Inilagay niya tayo sa mundong ito upang ang mundo ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at bumalik sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat ay huwag po nating kalimutan na ang pinakauna at pinakamahalagang layunin kung bakit iniwan tayo ng Diyos sa mundong ito pagkatapos maligtas ay upang ipalaganap ang Ebanghelyo ng kapatawaran ng mga kasalanan at gamitin ang bawat isa sa atin para sa layuning ito. Dahil kung hindi, mabuting pumunta na agad sa langit, agad-agad. Wala nang ibang dahilan na manatili pa sa mundong ito. Sinabi ng Panginoon, hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Ito ay upang protektahan ng Panginoon ang buhay ng isang ligtas na tao mula sa pagkawala. Ibinukod siya na malayo mula sa sanlibutan, binabago siya, at sa huli ay gagamitin siya para sa layuning ito. Kaya nga, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeo at ipinadala siya sa lupain ng Kanaan. Bakit? Siya ay ipinadala para sa planong kaligtasan ng Diyos. At sa pamamagitan ng isang tao na nagngangalang Jose, siya ay unang ipinadala ng Panginoon bilang isang alipin sa Ehipto upang iligtas ang Israel mula sa taggutom at ang lungsod ng Ehipto mula sa taggutom. At ginawang alipin ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon. At pagkatapos ay iniligtas sila mula roon. Dinala sila sa lupain ng Kanaan at inilagay sila sa lupain iyon. Sa madaling salita, pinangunahan sila. Pinangunahan sila ng Panginoon palabas sa Ehipto at dinala sila sa lupain ng Kanaan. Dinala ng Panginoon si Apostol Pablo sa Roma bilang isang bilanggo sa ilalim ng pagdititis. Bakit? Upang ipangaral ang Ebanghelyo sa Roma. Sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Tayo mga naligtas ay isinugo ng Panginoon sa sanlibutan. Tayo ay isinugo sa mundo. Tingnan po natin sa Roma chapter 10. Roma chapter 10. Babasahin ko po, Roma chapter 10, verse 13 to 15. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabubuting balita ng mabubuting bagay. Kung titingnan po natin dito, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang lahat, kapag tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon.
Dapat din po nating isaalang-alang na ang panahon kung kailan isinulat ang Roma ay ang panahon ng pag-uusig. Ang hayagang pagpapahayag sa pangalan ng Panginoon sa panahon ng pag-uusig ay katumbas ng kamatayan. Ang isang taong hayagang ipinapahayag ang pangalan ng Panginoon ay dapat munang sumampalataya. Upang sumampalataya sa iyong puso, kailangan mong makinig ng salita. At upang mapakinggan, kailangan may mangangaral. Upang maipangaral, paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Kaya kailangan ng mangangaral. At ang mangangaral, kailangan sila'y isinugo. Dito sa Roma chapter 10 verse 13, at paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Sa mundong ito, kahit mga taong hindi paligtas, na hindi pa tumanggap ng banal na spirito, ay lumalakad at sumisigaw ng malakas na sila ay isinugo daw, kahit na hindi naman sila isinugo ng Diyos. Kaya tayong mga isinugo ay hindi dapat tumahimik. Dito sa verse 15, silang sinugo. Tatanungin ko po kayo, sino itong isinugo? Ayaw po ninyong sumagot? Sino siya? Tumitingin po kayo sa katabi ninyo. Huwag po ninyong tingnan ang katabi ninyo. Huwag po ninyong tingnan ang katabi ninyo. Ako, bawat isa sa atin ay isinugo. Kailangan nyo itong pag-isipan ng mabuti. Ako ay taong isinugo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay isinugo ng Diyos. Ito ay isang kamanghamanghang pribilehiyo na isinugo sa ganitong paraan. Pag-isipan po ninyo itong mabuti. Madalas itong sabihin ni Pastor Johan Ri. Kahit na isang siyentipiko na naglulunsad ng satellite, ay hindi magagawa ito. Hindi ito isang bagay na magagawa ng isang siyentipiko na maipalaganap ang ebanghelyo at tulungan ang mga tao na maligtas. Di ba? Hindi ito isang bagay na kayang gawin kahit pa ng mahusay na doktor. Hindi rin ito isang bagay na kayang gawin ng CEO ng isang malaking korporasyon. Tama? Hindi rin kayang gawin ng mga politiko at ng presidente, di ba? Maging isang general na may libu-libong sundalo ay hindi kayang gawin ito. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ng isang taong naligtas. Ito ay isang kamanghamanghang pribilehiyo. At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Hindi lamang ang mga apostol, kundi ang lahat ng mga naligtas ay isinusugo ng Diyos sa mundo. Tayo ay tumanggap ng ganoong misyon. Ito ay pribilehiyo at tungkulin na kailangan nating gawin. Tingnan po natin sa Biblia. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 2. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 2. Mula chapter 5, verse 17 hanggang chapter 6, verse 2. Ito ay medyo mahaba, ngunit babasahin ko ito. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. Basahin po natin sa chapter 6, verse 1 at 2. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kung titingnan natin dito sa verse 17, tayo ay dating nasa labas ni Kristo. Ngunit sa pamamagitan ng Ebanghelyo, naunawaan natin ang katotohanan, at tayo ay naging isa kay Kristo at naging mga bagong nilalang.
Ngayon, ang luma ay naging bago. Ang lumang tao ay namatay na at ang bagong tao ay lumitaw. Ang banal na spirito ay pumasok sa atin at lumikha ng isang bagong panloob na pagkatao. At sa verse 18, na ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Kung tayo ay bagong nilalang, kailangan natin ng bagong gawain. Binigyan niya tayo ng espesyal na gawain, ang gawain ng pakikipagkasundo. Binigyan niya tayo ng posisyon na pagkasunduin ang tao sa Diyos. Hindi lamang niya tayo binigyan ng posisyon, kundi binigyan din niya tayo ng mga salitang kaya nating ihatid bilang isang may posisyon. Sa verse 19, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Binigyan niya tayo ng posisyon at ng salita. Kaya sa verse 20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pamamagitan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Tayo ay mga sugo kay Kristo. Kaya, mga kapatid, ano ba ang dapat isipin ng isang tao kapag ipinadala siya sa ibang bansa bilang ambassador o sugo? Dahil siya ay isang taong isinugo, hindi ba dapat unahin niya ang kapakanan ng bansa na nagsugo sa kanya? Gayunpaman, kung ang isang tao na ipinadala bilang ambassador ay walang interes sa bansa at nakatuon lamang ang kanyang pansin sa mga personal na gawain, hindi ito tama. Ito ay pareho lang pagdating sa pananampalataya. Iniligtas tayo ng Diyos. Ginawa tayo mga bagong nilalang. Binigyan tayo ng gawain ng pakikipagkasundo. At ipinagkatiwala sa atin ang salita ng pakikipagkasundo. At isinugo tayo bilang mga sugo. Tayo ay mga sugo ni Kristo. Sa makatuwid, tayo ay mga kamanggagawa sa Diyos. Gayunpaman, kung isasantabi natin ang gawain ng Diyos para sa sarili nating gawain, hindi ito magiging angkop sa mata ng Diyos. Kaya sinabi sa 2 Korinto chapter 6 verse 2, sa panahong kanais-nais pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Nabubuhay po tayo sa panahon ng biyaya, panahon ng iglesia. Ang panahon na ito ay magtatapos na sa ilang sandali. At darating ang oras na hindi na tayo makakapagbahagi ng ebanghelyo kahit na gustuhin pa natin. Kaya ngayon na. Ang ngayon ay isang bagay na dapat gawin natin ngayon. Ang lahat ng mga naligtas ay dapat magkaroon ng isang malinaw na misyon na nagsasabing, ako ay isang tao na isinugo ng Diyos. Kaya ang lahat ng naligtas ay mga ibanghilista. Ang pagkakaiba lang ay kung ginagawa nila ito bilang isang full-time na trabaho o isinasagawa nila habang sila'y nagtatrabaho. Kaya sinabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 1, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Ito'y si Solomon, anak ni David. Siya'y anak ni David ayon sa kanyang pamilya at siya isang hari ng Jerusalem, hari ng isang bansa. Ngunit sa harap ng Diyos, siya ay mangangaral. Ano ba ang iyong trabaho? Ang ilan ay maaaring CEO ng isang kumpanya. Ang ilan ay ordinaryong empleyado. Ang ilan ay walang trabaho. At ang iba ay nasa bahay lamang. Ngunit lahat ng ito ay side job lamang. Una sa lahat, tayo ay isinugo ng Diyos upang maging mga ibanghilista na gumagawa ng gawain ng Diyos. Sinabi ni William Booth, si William Booth na nagtatag ng Salvation Army, ang hinahangad ng ilang tao ay sining, ginto at kasikatan. Ngunit ang aking hinahangad ay kaluluwa ng mga tao. Kaya itinatag niya ang Salvation Army upang ipalaganap ang Ebanghelyo saan man sila magpunta. Sinabi niya, ang hinahangad ko ay ang mga kaluluwa ng mga tao. Si William Booth ay nagsalita at namuhay sa gayong paraan. Dahil meron siyang matibay na layunin na siya ay sinugo ng Diyos sa mundo. Tayong lahat ng mga naligtas ay mga ibanghilista na sinugo ng Diyos. Tayong lahat ay mga ibanghilista. Dumako tayo sa John chapter 20. John chapter 20 verse 19 hanggang 23. Verse 20, kapayapaan ang sumainyo. At sa verse 22, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At sa verse 21,
Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Sa verse 23, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Kaya ang apat na pagsasabing ito, natanggap natin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng kaligtasan. At nang matanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin bilang regalo. Tayo rin ay isinugo sa sanlibutan, lalo na kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga yon pinatatawad sa kanila. Tayo ay mga ibanghilista na ipinadala upang tulungan ang mga tao na makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit wala tayong posisyon bilang apostol, ang lahat ay may responsibilidad at tungkulin ng isang apostol. Tayo ay nasa mundo para sa gawaing ito. Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. At tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo habang nagtatrabaho, subalit may pagkakataon na kailangan nating iwan ang ating trabaho at mag-evangelize. Sa tingin ko, ang summer retreat ang oras na iyon. Ang babae nga Samaritana, nang malaman na si Jesus ang tagapagligtas, iniwan niya ang mahalagang banga ng tubig at siya'y humayo at nangaral ng Ebanghelyo. Kahit na may pagkain si Jesus para sa pisikal, kanyang sinabi, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Isinantabi niya ang kanyang pagkain at sinalubong muna ang mga Samaritano na lumabas sa daan at nangaral sa kanila. Merong pagkakataon na kailangan nating isantabi ang mga bagay ng laman at mangaral tayo. Sa palagay ko, ang summer retreat ang panahong iyon. Kailangan nating magkaroon ng iisang puso. Dahil gaano ba kahalaga para sa isang tao ang maligtas? Maligtas at makapunta sa langit. Kung gaano mo pinahalagahan ang kaligtasan mo, ganun din dapat pahalagahan ang kaligtasan ng ibang tao. Hindi natin magagawang magpatawad ng kasalanan sa ating sarili, ngunit magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagngangaral ng Ebanghelyo. May mga tao na direktang nangangaral ng Ebanghelyo, may mga nagdadala ng mga nawawalang kaluluwa, at meron ding naglilingkod ng sama-sama para sa Ebanghelyo. Masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Sinabi ni Jesus, ang mga kaluluwa na lumalabas sa bukid ay mga hinog na para anihin. Ginagawa din natin ito sa retreat center. Una, maraming ligtas na mananampalataya na nakakilala kay Jesus ang nagdadala ng hindi bababa sa 1,500 na bagong kaluluwa sa Gongju Retreat Center sa bawat batch ng retreat. Ang lahat ng mga kaluluwang yon ay mapuputi na upang anihin. Kung ipapangaral natin sa kanila ang Ebanghelyo at mauunawaan nila ito, sila ay magiging butil, hindi ba? Hinihiling ko po sa inyo na makilahok sa gawain ito ng pag-aani, patungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin na po tayo. Salamat po, Diyos. Salamat sa pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng mga salita kung anong uri ng mga tao dapat kami at kung paano kami dapat mabuhay. Ipinahayag niyo po sa amin kung paano kayo nabuhay bilang unang isinugo. Pakiusap, tulungan niyo po kami na sumunod sa halimbawa ng Panginoon upang aming maunawaan ang misyon ng mga isinugo at sumunod sa Panginoon. Maraming mga kaluluwa ang nagtitipon para sa summer retreat sa oras na ito. Kaya pakiusap, tulungan mo po kami na magkaisa ang aming mga puso para sa gawain na ito. At inihiling po namin na maraming mga kaluluwa ang maligtas sa pagkakataong ito. Nang sa gayon ay maluwalhati ang Diyos, at naway pagkatapos ng ika-7 batch, kami ay makapagbigay ng dakilang kaluwalhatian at papuri sa Diyos. Gamitin mo po kaming lahat ng mahalaga at tulungan kami para sa gawaing ito. Higit mo po kaming tulungan upang kami ay makapamuhay sa aming mga buhay na may katinoan sa misyon na kami ay isinugo ng Diyos. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesukristo na sa amin ay nagligtas. Amen.